Grace, kung punuan na ang evacuation center sa bayan ng Basco, Batanes, ang sentro yan ng Batanes Island, paano yung iba na kailangan pang ilikas dahil hanggang ngayon ay nakataas pa rin sa signal number 4 yung lugar? Yes, Monica, ayon nga sa pamunuan ng Emergency Operations Center ng bayan ng Basco, Batanes, 21 individual lamang ang kayang okupahin ng kanilang evacuation center, kaya inilipat na lamang ang 10 iba pa sa pangangalaga ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Kaagad na puno ang evacuation center ng LGU Basco, Batanes matapos magsagawa ng paglikas sa evacuation ang Emergency Operations Center kahapon dahil nga sa patuloy na banta ng bagyong Julian. Batay sa ulat ng Emergency Operations Center ng LGU Basco, inilikas ang 31 na individual na mula sa Barangay San Antonio at Kaichanarian. Sumailalim sa medical assessment ang lahat ng lumikas at nabigyan din ng hygiene kits. Binaha naman ang bayan ng Oyogan sa Batanes dahil sa umapaw na creek. Ayon sa PDRRMO, hindi nila inasahan na mabilis na lalakas ang bagyong Julian. Walang ilaw sa ngayon ang probinsya at mahina din ang signal ng komunikasyon. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng Emergency Operations Center ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Sa Cagayan Province naman, kagad na inilikas ang 4 na pamilya na may 9 na individual matapos ang nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Bicod sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon sa kapitan ng barangay na si Resly Mendoza, tuloy-tuloy na bumuhos ng ulan ang kanilang naranasan kagabi na posibleng sanhinga ng pagguho ng lupa. Malapit sa mga kabahayan sa Zone 2 at 3 ng nasabing barangay ang bundok na pinagmulan ng gumuhong lupa. Dagdag pa ni Mendoza na kung magtutuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan hanggang mamayang hapon ay posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga ililikas na residente. Sa kasalukuyan, nasa evacuation area na ang inilikas at hindi pa pinapayagang makabalik sa kanilang tahanan para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa Cagayan pa rin, pinadapa ng bagyong Julian ang ilang pananim na palay mula sa iba't ibang bahagi ng Cagayan bunsod ng malakas na hangin at pag-uulan. Sa post na ibinahagi ni Mark James Galamay ang ilang bahagi ng kanilang pananim na pinatumba ng bagyong Julian. Maging sa barangay Nadungan at Gataran, Cagayan, pinatumba rin ng bagyong Julian ang ilang pananim na palay. Batay sa datos mula sa pamunuan ng Magat Dam naman, isang gate pa rin ang nakabukas na may 1 metro ang nakabukas. As of 8 a.m. kanina, bahagya ng bumaba sa 185.42 meters ang antas ng tubig ng Magat Dam kumpara sa 185.76 meters kahapon. Dahil dito inaasang bahagyang tataas ang level ng tubig sa mga ilog at posibleng maapektuhan ang ilang lugar sa Isabela na kinabibilangan ng Burgos, Nagilian, Gamo, Reyna, Mercedes, Cabatuan, Luna, Ramon, San Mateo, Aurora, maging ang probinsya ng Ifugao. Inabisuhan na ng ahensya ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na maging handa sa paglikas sakaling tuluyan pang tumaas ang level ng tubig. Monica, bukod dito ay nagpapakawala na rin ng tubig sa ngayon ang Ambuklaw at Binga Dam. Dito naman sa Baguio City, Monica, ay apektado rin ang turismo dito sa Baguio dahil nga sa mga malakas na mga bugsong hangin at ulan dito sa City of Pines. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero.